music, everything's fine. You're the people. And when you get the chance, you are the dancing queen, young and sweet, only 17. Dancing queen, feel the beat from the tambourine. Oh yeah, you can dance, you can shout, having the time of your life. Ooh, see that girl, watch that scene, digging the dancing queen. Digging the dancing queen. Digging the dancing queen. K.O.B. Band! Ituloy nyo pa. Extend nyo pa. More pa. Hindi pa. I love it! Grabe, Love the energy! O, sige, batiin natin yung mga kapatid natin. Good morning, mga kapatid! Okay, May 29, mayap aabak sa wikang Kapampangan. Ako, maagang jamming po. Ang pambungan natin ngayong Miyerkules para sa ating mga kapatid. Napakahusay! That's our Maui! Yes! At hindi lamang po basta-basta jamming, extra special at umindak-indak pang pang-jamming kasama pang ating morning darling na hanap din sa singing. Maui! Alam mo mga kapatid, nakakataba naman ng puso. Sigurado, napadance and pop na rin sa mga pangmalakasang performance na yan. Ang mga nanonood sa ating mga kapatid ngayon sa kanilang mga bahay. Agree ako dyan, wow! Oo, di ba? In fairness, na mismo din mag-perform, no? Thank you, GMT Pam, for this opportunity! Ayun nga eh. Ayan, di ba? Ayan, itong band na to, di ba? Talaga namang sobrang husay nila. Thank you so much for joining us this Ang morning. galing, di ba? Ano daw? Once a week? Once a week? Pwede. Basta okay kay Ma'am LCD, pwede. Oo, lalo naman kasama ang Bob Band. Di ba? Napakagaling. Ayan. Meron tayong chance na makipagkwentuhan sa kanila. Just for a Okay na, little bit. ayan na. Let's go! Let's go! Dali, you are Bob. Sige, Okay, please introduce the members of your band. Okay. So, you have Jericho here on violin. Oh, Jerry, nice. Mikey on keyboards. Ron on guitar. Right. We have Melvin on bass. Melvin for Gail. And Lowell on drums. And you are? Lowell on drum. Lowell on drums. Don't forget to introduce yourself, my dear. And ako po si Doreen Bob on vocals. Doreen Bob! Kaya naman Bob Band! Oo, matagal na kayo in the scene, ha? 2011 pa. Oo, how would you describe your kind of music, Bob? Doreen. Well, yung mga original songs po namin, yung sound more on pop alternative. Okay. Then, we make sure na in every song po na nilalabas namin, yung may hugot, may kurot. Ito bang naririnig natin ngayon? Kanta ninyo. Yes. Yan. I love Anong it. title nito again? Ikaw. Ikaw. Yung aming Ano tungkol sa kanya? second single. Ha? Kung ikaw, ano yung tungkol sa kanya? Para sa akin, itong song na to, para to sa lahat ng mga stick to one. Oh! Okay, okay. Isa mabilis sa sample ba? Pwedeng isa mabilis sa sample ng ikaw? Ikaw. Oo, isang linya lang. Ikaw lang at ako. Wala nang ibang mamahalin. Kundi ikaw lang. Stick to one. I think gusto ko lang din i-point out, Mami, na ang ganda ng pagkaka-jive ng banda nila because we usually have a lot of bands here. Pero ito, iba yung vibe niya, no? Parang masarap siya sa umaga. Oo, parang magising talaga yung ating mga diwa. At ginising niyo talaga kaming lahat, lalo na yung mga nanonood. Saan namin kayo pwedeng mapanood? Ayun po, para sa mga gig schedules namin, i-follow niyo po kami sa aming Facebook page. Andyan lahat ng mga gig schedules, mga gusto niyo pong malaman sa banda. And this coming June 1 po,
i-release and i-launch namin yung aming newest single entitled Game Over. Magkita-kita po tayo dyan sa Jed's Island Resort sa Kalumpit, Bulacan. Alright! We love it! Bob and the Bob Band. Yes, maraming salamat. Salamat. At heto po, para sulit na sulit ang ganda ng ating morning, huwag nang bumitiw sa panonood ng Good Morning Kapatid at malay nyo, kayo po ang manalo sa aming special Kagumoka Ko Contest by Sulit TV. Simpleng-simple lamang po ang mechanics, mga kapatid. Tutok lang dito sa amin sa Good Morning Kapatid. Abangan ang ipa-flash naming question of the day. Ang inyong pong sagot ipadala sa aming Facebook page with your selfie habang nanonood ng aming programa. Mas pangmalakas ang sagot, mas wagi. Ang dalawang sagot po na aming mapipili, babasahin namin sa pagtatapos ng show. At winner pa ng tig-isang Sulit TV powered by TV5 para sa sulit na panonood, mga kapatid. Kaya naman Kagumoka, go! Selfie at sagot na! Abangan ang tanong namin mamaya. At ngayon, para ibida pa ang kanilang galing, ito ulit ang Bob Band para sa kanilang original song na Game Over. Take it away, guys! Good morning, kapatid! Para sa lahat ng mga umaasa pa, ngunit hindi na pwede. Naglalakad ng sabay, magkawak ng kamay, pati magkaakbay. Lumilipot ng magkasama, na tila ba tayo lang at wala nang iba. Ngunit ngayon, iba na ang takbo ng panahon. Gusto ko mang hawakan ang iyong kamay, yakapin ang mahigpit, mahalin kang tunay. Gusto ko mang ibalik masayang nakaraan, ngunit hindi na pwede. Hindi ka na sa'kin. Ngayong wala ka na at nag-iisa, di mapigilan ang luhang pumapata sa aking mata. Sadya nga bang balik sa'yo gihiling, sakit na nararamdaman, kailan magmamaling? Bakit ngayon bigla na lang ibang takbo ng panahon? Gusto ko bang hawakan ang iyong kamay, yakapin ang mahigpit, mahalin kang tunay. Gusto ko bang ibalik masayang nakaraan, ngunit hindi na pwede. Hindi ka na sa'kin. Gusto ko bang hawakan ang kamay, yakapin ang mahigpit, mahalin kang tunay. Gusto ko bang hawakan ang kamay, yakapin ang mahigpit, mahalin kang tunay. Gusto ko bang ibalik masayang nakaraan, ngunit hindi na pwede. Hindi ka na sa'kin.
Kumusta ka na? Masaya ka na ba? Nagbabalik po ang good morning, kapatid. Oh, teka lang, Maui. Nakahinga ka na ba? Oo Okay naman. na, nakarelax ka na. Mahusay. Ay, salamat po. First time ako nakarinig ng papuri galing Siyempre, kay nasa Jess. TV tayo. Eto, Mami, may tanong ako sa'yo. Bilang Jess. kitang-kita tayo ngayon, kung magne-negosyo ka, magkano yung naiisip mong pwedeng puhunan? Nako, alam mo, sa totoo lang, mataas yung naiisip ko. Pero syempre, kung pwede akong magsimula sa tipong mga 10,000, 20,000, okay ako dun. Nako, eto, sabihin ko sa'yo, hindi nga kailangang umabot ng 10,000 pesos. Talaga? May nadiscover ako, 500 pesos lang ang puhunan. Wow! Eto pinambili lang niya ng 100 sako ng harina. Ngayon, kumikita na siya ng 6 digits kada buwan. Naku, ang tagumpay ng craft siya ni Nanay Merly, ibibida natin dito sa Kitang Kita. Saan aabot ang 500 pesos mo? Para kay Nanay Merly ng Pasig, ang halagang yan, kayang manganak ng 1,001 produkto. Gamit lang ang katsa. Sandamakmak na sako ng harina at mga gamit na gawa sa katsa ang makikita sa kanyang bahay sa Santolan. Dito, bawal ang mag-aksaya ng gamit. Pero ang tunay kong sadya rito, makagawa ng bag sa tulong ni Nanay Merly. Wait lang. Parang pedal lang ng kotse. Pag napapabilis ka, may nabibantay yung tubig. Pero yan, okay yan. Okay, ito. Malaki. 3,000 po per hour. Sige, Nay. Yan. Sabi ko nga, siya na magtuloy. Ayun. Pwede mo siya Bukol dito. Ang mga bag gaya nito ang isa sa mga mabentang produkto ng Craftcha o Crafted from Katsa. Nagsimula ang lahat nang masalanta sila Nanay Merly ng Bagyong Ondoy noong 2009. Nakatanggap siya noon ng ayudang 500 piso na imbis na ibili ng pagkain, ginastos pa niya para bumili ng 100 katsa sa mga kalapit niyang bakery. Ang totoo niyan, survival lang talaga. Ayokong maloka, ayokong masiraan ng loob. Kasi nga, may sakit ka nga, nagpapaaral ka pa, so saan ka kukuha? Sa kakatapos lang ng bagyo. Yes, opo. So, iniisip kong bumalik sa hilig ko, ang Which is? pananahi. Nilibang ni Merly ang sarili sa pananahi. Nakagawa siya ng mga bag, kumot, punda ng unan at kung ano-ano pa. Sakto namang isang ordinansa ang inilabas ng Pasig matapos ang Ondoy. After a week or two, nag-anunsyo lahat ng munisipalidad malapit dito sa amin sa Santolan na bawal na gumamit ng single-use plastic. Boom! Nagka-idea kami ng anak ko. Bumalik kami sa pagkakatsa, sa pagkakangge. At dito na nga nagsimula ang Craftcha. Bumuhos noon ang mga order para sa kanyang mga produkto, lalo na ang bag. At mas lumakas pa ang kanilang benta noong nagpandemya. Wala nang magawa ang tao. Hindi na sila makabili sa labas, hindi na sila makapag-department store. Ang nakikita lang nila online. And that was the time na nag-online po ako. Kasi dati, napansin ko, nung hindi pa ako nag-online, wala pang lumalabas na ganito. Pumatok ang kanyang mga damit sa mga millennial at Gen Z. Lalo't sustainable ang mga ito. At higit sa lahat, mura. Pinakamahal na nga nila ang 850 pesos para sa isang dress. So, hindi po kami nagbebenta ng super mahal. Hindi dahil gusto ko lang na ako lang ang bilan ng tao. Kundi dahil gusto ko lang fast-facing ang distribution. Dahil umasenso sa negosyo, nakapagbibigay na siya ngayon ng hanap buhay sa 20 mananahi. At di lang yan, mapagtatapos na niya sa kursong medisina ang anak na katuwang din niya sa pagnenegosyo. Sarap-sarap siguro pakinggan yung
nakapagpatapos ka ng doktor dahil sa pagkakatsa. Lahat ng yan nagsimula sa 500 piso at sa katatagan ng loob ni Nanay Merly, singtibay ng mga tinatahi niyang katsa. At para masibida sa atin ang kanyang negosyo, makakasama natin ang tinaguriang Katsa Queen ng Santolan Pasig na si Nanay Merly. Nanay, good morning. Good morning po. Good morning Nay. mga kapatid. Ben, ibida ko lang, ano? Yung, Sige lang po. ginawa kong bag, ano? Sige, bida Oo, natin. tinahin natin yan, Nanay Merly. Pero ano mapapansin mo sa mga produkto? Alam mo, ang napansin ko sa kanya, marami siyang iba-ibang klaseng styles and design. Yes. Kumbaga kasi we've seen some, di ba? Pero medyo yung design nila or yung style ba, limitado. Pero kay Ate Merly, talagang bongga. At saka Ate Merly, I heard you started 2009. So ibig sabihin, 2009 isa po. kayo sa mga original. Actually, ako po yung original na nagtatag ng pagkakatsa pagdating sa sustainable Kalahin mo yun, fashion. dahil sa Ondoy, Yes. nakapagsimula siyang ng negosyo sa katsa. Yun yung sinasabi mo, minsan may blessing din talagang lalabas minsan sa mga nangyayari sa buhay natin, di ba? Pero Ate Totoo po Merly, yan. ang tanong ko, bakit po katsa yung naisip niyo nung panahon na yun? Ay, kasi nung time na yun, limited nga po yung ating puhunan. Bukod pa doon, sa pagkakaintindi ko, sa pagkakaalam ko, katsa po yung pinakamatibay na telang pwede nating matagpuan dito sa Oo. mundo. Pero alam mo, mas lalo kang Yes po. bumenta nung pandemic. Opo, kasi nakita na tayo online, lumawak yung ating exposure. Unlike dati, word of mouth lang po ako aasa sa pagbebenta ng katsa. Ngayon po talaga nakikita na tayo kung saan. Tama. May first dibs na kami ni Maui sa mga produkto, pero yung mga kapatid namin, mukhang kanina pa rin gustong kumuha eh. Gusto lang mag-mine eh. Gusto Sige lang, live mag-mine selling eh. na tayo dito eh. Oo. Ayan o, hi! Di ba, Mami, meron na akong pinatabi Oh, dito. pinatabi ka nila. Mine! Okay. Ano yung mga produktong nagustuhan mo? Ikaw, Deb, sa limbawa. Eto ako, kasi gusto ko po yung makulay. And I love pink. Ay! Ayan. Mga bagay yan Diba, sa'yo. ito? Ma'am, kung mapapansin niyo po, meron pang added na Yes, ang Inabel ganda, dyan. Inabel. This is sold for 550. Yes. Kasi pag may add-ons na tayo, meaning may dinagdag na tayong Opo. piraso ng magaragarang tela, yun po, binibenta na natin. Yes, eto gusto ko nito also. Ay, This is mga also bagay nice. yan Perfect. sa'yo. Yan, Pag 350. kanyang katsa-katsa lang, 350 lang. Ayan, pero din pang lalaki. Ito, si Q, ano yan? The polos or button downs are sold for 850 naman Ito, po. 850. Opo, mahaba ang kwelyo, maraming maikse tela din with naman. collar. Opo. Oversize. Tsaka Diba? Uso pag yan. panlalaki, mas mahal Alam mo, talaga. Bakit nga ba mas mahal pag panlalaki? Marami daw po rin requisitos bago mabuo yung program. Alam mo, na-realize ko, di ba si Mami Chiki galing US? Oh. Dapat next time na yung gawa ng mga Pinoy talaga. Yung ganito, Yung ma-recognize Tama. sa ibang bansa. Yan, Kasi Mami. ang Ito ganda yung po nakita niya. ko. This is just an apron, pero Oo nga, mga muntik na nga ako ay, masentro. Sabi ko, ginagawa ang ganda na nung yung damit. jump. Alam mo, Ay, parang ay. likod ko, hindi Ang pa. ganda na Masyado Back mataas press lang. lang yung tali. Ay, masyadong Mama, mataas. ang So, may ganda. konting ganyan. Yung may konting cleavage, di ba, Opo, Mami? opo. Para tapat sa bewang yung tali. May hoodie pa dito. Ito, O may Ito. hoodie, di May ba? gusto mo? Sakto rainy Nga, parang day. Ayan po yung suot ko. Ayan, ang ganda. Pampabagets. Pampabagets, oh. Parang bumata kayo ng 20 years. Dahil muna kayo dati Ayan. Pamodel naman. Teka naman, teka naman. Yung tipo sa dami lang napamili. Dami ko lang nabili. Diyan lang kayo. Oh, ang ganda, di ba? What rain? What rain, di ba? Gusto ko yan. ibida rito Gusto kay ko yan. Ate Merly sa mga gawa niya. Totoong kinukuha nila yung mga katsa sa mga bakery at sa mga factory. So, authentic. Hindi siya. nila Authentic manufacture, yan kumbaga. siya. Hindi na yun yung tela na ini-stampan lang ng mga Uy, produkto ng ang mga presko nito. Oh, Ay, ang sarap tingnan yan. mo. Yung tipong Presko. nagluluto-luto ka lang sa bahay or Gusto ng ko yan. malengke. Crush ko yan. So, ito parang duster pero level up. Opo, diba? pwede na rin siya as apron talaga. Pero ito dahil nga natural o totoong katsa yung ginamit ni Nanay Merly, may tendency rin kumupas talaga ang katsa. Opo. So ano ba yung best way para maprotektahan? Simple lang naman po, small amount of detergent, no bleach, wala din pong babad, konting kaukaw lang or hand wash, yun na po, ibilad yun na Okay. pagkatapos Wala na sa mabanlawan. I love it. Terno na tayo, sold ako dun sa inyong with hood. Good, ayan. Okay. Ay, Napaka-okay na. Ano, di- Napaka-hip. Tingnan mo ang Mami Chiki, napaka-hip. Oh, pinakyaw na. Okay na po tayo. Naparami. Ako na pabayaan sa Shopee. Hindi na pa-add to cart tuloy ako. Lang actual na add to cart. Ma'am, 4 items lang po sa dressing room. Hindi na po kailangan sukatin kasi sa ganito, pwedeng-pwede siya na free size. Ang ganda. Last na to, bigyan Di, mo naman ng payo ang ating mga manonood kung paano din dumami ang kanilang mga customer, yung ibang may mga negosyo. Kasi ang dami nyo ng mga mamimili. Simple lang naman po yung pananaw ni Ate Merly. Madalas po sinasabi ko,
pagka lahat po nanggagaling sa puso, hindi ka pwedeng magkamali. Yeah. So lahat lang ng totoo, yun lang ang sasabihin mo, ipagyayabang mo, tapos ibibida mo, tapos the rest will follow. Good vibes lang. Good Good vibes. vibes! Totoo naman kasi si Nanay Merly sa produkto niya. Nanay, imbitahan na natin mga kapatid natin. Paano ba nila kayo makukontak o mahanap? Nasa Facebook po tayo, craftcha.ph, ganun din po sa Instagram. Ang telephone number na po natin ay 0927-923-7455 at nasa buong Metro Manila po tayo, palipat-lipat tayo. Pop-ups lang po ang ginagawa natin through DTI and kung saan-saang mga agencies ng Ang gobyerno. ganda. Tsaka Napakahusay. paalala lang to din, no, Nanay Merly or Ate Merly, na sa mga kapatid natin na minsan sa halagang 500 pesos, Diba? talagang ikaw ay makakabuild na ng something at magiging successful, pwedeng-pwede. Pwede. Yes, Pwede dedikasyon po, pwede, at diskarte lang talaga. Maraming salamat, Nanay Merly ng Craft Chat. Thank you very much. Salamat po, Nanay Merly. Mamaya po ako magbabayad. Ngayon naman, makinig po ng mabuti. Maghanda na rin for selfie dahil oras na po para sa ating Sulit TV Kagamoka ko Question of the Day. Ang ating pong tanong, sinong singer o banda na nag-guest na sa Good Morning Kapatid ang pinaka-memorable sa'yo? Again, ang tanong po, sinong singer o banda na nag-guest sa Good Morning Kapatid ang pinaka-memorable sa'yo? Ipadala niyo po ang inyong mga sagot, kasama pa ang inyong mga bonggang selfies for a chance to win Sulit TV. Babasahin po natin yan mamaya bago matapos ang show. Yan. Dami niyan. Dami niyan. At ito, abangan din natin mamaya. Cuteness overload ang ihatid sa atin ng mga ballerina ng Dance Plus. Cute! Sila. At sa working mom naman po, naku, eto, DIY bakery na patok sa mga kids at mommy si bibida ko mamaya. Wow, in the zone, no? Tinan mo Yes. si Mami Dimpo. Serious. Ito naman sa Legal Bato, pangongolekta ng gate fee sa mga sasakyan na dumaraan sa subdivision. Mayroon bang nilalabag na batas? Alamin natin mamaya. Kaya wag po kayong alis, magbabalik pa ang inyong fave morning kasalo, ang Good Morning Kapatid! Kayo po ay nakatutok pa rin sa Good Morning Kapatid. Kaway-kaway sa mga motorista dyan. Kayo po ba ay minsan nang nasingil sa pagdaan sa isang subdivision? O di kaya ay wala na kayong choice kundi magbayad kasi doon na talaga ang best shortcut sa inyong next destination. Ano nga ba ang sinasabi ng batas tungkol dito? Yan ang isyong tatalakayin ni Atty. Buko sa Legal Bato. Boss, meron tayong 10 pesos gate pass dito. Tagal na akong dumadaan dito, wala namang ganyan. Patakaran na po ng homeowners dito, pinatutupad lang namin. Attorney, naniningil ang mga homeowner sa mga sasakyan na pumapasok sa subdivision nila. Legal ba to? Hindi po yan legal. Ayon sa Section 99J ng Department Order ng Department of Housing and Settlements and Urban Development number 2021-007, mahigpit na ipinagbabawal sa mga subdivisions at homeowners associations ang pangongolekta ng gate fees o toll fees sa mga sasakyan na dumaraan sa kanilang gates at kalsada. Ang pinapayagan lamang na uri ng regulation ay ang sticker system, kung saan magtatakda ng stickers ang mga homeowners association na babayaran ng mga residente para ma-regulate ang pagpasok ng mga tao at sasakyan sa kanilang lugar. Tandaan, hindi pwedeng maningil ng gate fees o toll fees ang mga subdivisions at homeowners association. Ang lalabag sa panuntunan na ito ay maaaring mapagbulta ng halagang 5,000 hanggang 50,000 piso at ang pamunuan naman ng homeowners association ay maaaring mapatawan ng perpetual disqualification o kahit kailan hindi na sila pwedeng mahalal o maging opisyal ng anumang homeowners association sa buong bansa. Attorney, sobrang mahal ng membership fee sa isang ordinaryong subdivision lang naman at kung tumanggi magpa-member ay pwede daw po kami kasuhan. Legal ba to?
Legal po ang membership fees na ipinapataw ng mga homeowners association basta ito ay sang-ayon sa kanilang bylaws at pinagtibay ng kanilang board. Kung sa tingin po ninyo ay masyadong mataas ang sinisingil na membership fees or dues, maaaring ipawalang bisa ng DSUD ang nasabing membership fees kung ito ay labis na mataas at walang basihan. Kung kayo po ay may nais ikonsulta sa inyong lingkod, i-follow lang ang Facebook page ng Good Morning Kapatid. Mangyaring i-private message po ninyo sa akin ang inyong mga katanungan. Maraming salamat po. So, kung ikaw, kung itataas ng Homeowners Association yung membership fee, saan ka papayag? Ano yung hihingin mong kapalit nun? Hindi, dapat malinaw kung bakit muna kailangang magtaas. Ano yung mga pwedeng... Meron ba kayong mga gustong proyekto na gawin? Meron bang karagdagang sistema na gusto nyong i-apply doon sa loob ng subdivision? Magdadagdag ba kayo ng security? Gagawa ba kayo ng bagong swimming pool? Di ba? Yung mga ganyan, kung meron naman kayong ibabalik sa amin, baka pwede. For landscaping. Mga ganyan. Dagdag ilaw, halimbawa. I think ako talaga parang pagdating sa mga ganyan, it's very important na nagiging mabusisi tayo. Kasi ako, as a person, hindi ako masyadong mabusisi. Pero kasi, when you give money, di ba mama, I was telling you the other day na in-expect mo na merong karampatan yun nakapalit. Kasi nga, hard-earned money mo rin yun. So kahit sabihin mo pang maliit lang yun, dapat hindi na yun tinatanong. Pag collective yun, lalo sa association ng isang village, medyo malaki yun na. And kadalasan, dyan mo pa nga makikita mga discrepancy. So para maiwasan yun, I think transparency talaga. Kagaya nung sinasabi ni Attorney Buko na, diba, kailangan aware tayo sa mga ganito. Kaya nga sabi ko kay Attorney Buko dito, nag-message pa ako sa kanya, ang ganda ng item today. Kasi ito yung mga bagay na hindi mo binibigyan ng pansin kadalasan kasi bayad ka lang ng bayad. Diba? So shout out din sa mga homeowners association. Kung kayo ay magtataas, ipaliwanag nyo na mabuti kung bakit. Kasi hindi naman talaga ako kontra lahat kung maganda yung paliwanag. Tama. Saka malinaw din yung sinabi ni Attorney Buko yung sa unang kaso. Yung mga sasakyan na dumadaan lang naman sa loob ng subdivision, hindi pala legal na maniningil ka. Maniningil ang association doon sa mga motorista na dadaan lang naman, tatawid doon sa loob ng subdivision. Uso pa man din sabi niya. Kasi pag natatraffic ka sa Paranaque, yung mga village, talagang naniningil sa lahat. Meron pa silang mga pa-resibo. Para mapapaisip ka nga, para saan nga ba? Bakit nga ba naniningil? Tanong ko, legal ba yung resibo? Kasi pag resibo yon dapat meron yung accounting, di ba? Or kasi madali naman mag-print ng papel. Oo nga, no, kumikita yung association in short dahil merong nagpapaas ng pera. At paano pagka yung security guard ay hindi tapat? Paano kung hindi rin niya ibinibigay sa iyo yung resibo, tapos bigla ka na lang aalis? Parang sumasideline, charge na lang. So, kapag may resibo ka, pwede ka na magsampa ng kaso. May pruweba ka na nagbayad ka o siningil ka. Oo, totoo yun. Kaya talagang dapat maging tutok tayo sa mga impormasyon na dapat alam natin. Iniisip ko ngayon bilang isang motorista, kung sabihin sa'yo nung gate guard, ma'am, hindi po kayo pwedeng pumasok dito. Kahit ano pa i-alok nyo sa akin pera, hindi pwede dahil bawal yan. Parang kailangan ko yatang tanggapin. In fact, mas gusto ko pa yun. Sabihin ng security guard na, sorry po, may rules kami, bawal po talagang dumaan dito. Wala akong choice. And which also goes to show na maganda yung seguridad nung village na yun, di ba? Kaya, which also means na yung mga binabayad mong dues really goes somewhere. Kasi mas, pinaigting kumbaga yung kanilang security, di ba? Oo. At saka yung kahalagahan niyan ay hindi talaga natin masusukat kasi pati seguridad ng mga taong nakatira sa loob ay nako-compromise. Pero isa pang mahalaga sa buhay ay hindi lamang ang mga impormasyon na yan, kundi fun and interaction as well, mga interactive activities para naman mapayaman ang pagiging creative ng ating mga chikiting. Isang paraan nga po dyan ay yung baking na favorite natin. Pwede ring ituring na art ito. Samahan niyo po akong subukan ang DIY or do-it-yourself baking. Panoorin po natin ito. Maraming activities ang pwedeng gawin para mas maging strong ang bond natin sa ating kids. Isa na nga dyan ang pagbe-bake. Siyempre, hahaluan natin yan ng art para mas fun. I found this IDIM or I Did It Myself
DIY cake shop kung saan lahat ng kailangan nyo po meron sila dito. Pwede nyo isamang friends ninyo, family members, mga kids, at pwede kayong pumili sa mga designs na available inside. At may mga iba pa mga services na talagang ikakatuwa ninyo at ng inyong mga kids. Ito ang kauna-unahang do-it-yourself bakery sa Asia na nagsimula sa Taiwan at dinala sa Pilipinas noong 2019. Okay, Jason. Your wristband po? Okay, wristband. So, pag pumunta ang mga kapatid natin dito, magkakaroon sila ng wristband pagkatapos mong ipakita yung mga design. Ang cute, pwede ka pang mag-picture taking dito. Very Instagrammable. Kompletong-kompleto mula sa baking tools, ingredients, mixers at oven. Lahat ng yan makikita mo sa DIY bake shop na ito. I love how you're so organized here. Even the bowls are different colors. Meron ceramic bowls at kung ano-ano pa. Yes. And nice siguro, Jason, no? Kasi kung wala ako nito sa bahay, pwedeng puntahan dito. At least ang mangyayari is that I don't have to buy all these things anymore. Correct? Yes, Kuna. Kasi kung hindi ka rin talaga laging nagbe-bake, parang sayang yung gamit. Nakalista sa tablet ang lahat ng ingredients at step-by-step process ng ibe-bake mong cake. And for our last step, cake decorating na. I think what's nice is that you keep the hands very, very busy. Talagang dito nasubukan ang creativity skills ko pagdating sa decorating. Sabay, parang I don't like using gloves so much kasi dumudulas din siya, tapos nagsistick yung ano. So, if kayo naman ang kakain at hindi nyo naman ito ibebenta, pwede, mas masaya also with the hands. At ito na nga ang aking Purple Dream Unicorn Cake. Mas lalo pa itong pinasarap dahil pinaghirapan. Pagtapos mag-bake, pwede kang mag-chill at gumawa ng refreshing drinks. Phoebe, hello. Phoebe is one of our very helpful, very beautiful staff here at IDIM North EDSA. At gagawa tayo ng milk tea. Pero ang kakaiba dito, Phoebe, ano? Ang specialty niya po is pwede po kayong mag-customize ng print po. So, edible din po yung 3D print niya. Kahit ano pong image, pwede niya po siyang i-print sa on top of your milk tea cup. At naging instant barista pa nga ako for a day. Kakaiba at sobrang panalo sa mga kids ang 3D art printing sa mga drinks. Tulad nito na pinaprint ko on top of a cheese foam ang cute na face ng aking anak na si Ilio. Okay, let's try. Oh, nawala na yung grumpy face niya. Okay, let's try. Good job. Thank you. Hindi, masarap talaga. Perfect bonding experience talaga itong baking from scratch with your family, especially with your kids. No baking experience required dahil for sure, you can do it yourself. Uy, thank you so much. Tingnan mo, ang ganda, di ba? I want to give a very special shout out to my producers, Joyce and Angelo, because yung mga nahahanap nilang ganito, na-enjoy ko talaga. Oh. Yes. Kasi tingnan mo, Mama Titan, para akong pro na pro. Ang ganda ng cake, I promise. Ang ganda ng sarap din, I'm sure. Masarap. At saka ang maganda dyan is that it's something you can do with your kids, with a date. Wow, bakit kay Justin gumanon with a date? With a date. With a date? Or kahit yung mga lolo-lola nyo, na yung mahilig sa, kasi ako, alam ko yung mga senior citizen, mahilig sila sa mga cake at matatamis. So if you want to indulge them, pwede mo silang dalhin and you make it together. May memories pa kayo. Tama. Oo, tsaka so, gusto ko yung sinabi niya, pwede daw ito sa mga introvert. Kasi magsarili kang buhay. Oo nga, totoo. Tsaka maganda Self-date. Kasi di ba minsan yung mga kapatid natin wala silang mga materyales sa bahay. So ito at least they have all the ingredients, the oven, it's all there. Tapos may 3D printing pa nung picture, Mami. Isisend mo lang yung picture. Doon sa machine. Oo. Tapos pwede na. Tapos doon sa cake, yung mga toppers, lahat yun, nandun na yun. Nandun na po. So, ang package, Mami, pag tumingin ka, ito yung cake na gusto kong gawin, kasama yung toppers, pero ikaw ang magbe-bake. Ikaw ang magde-decorate. Yes. Kung hindi ka marunong, meron po silang mga assistants doon, kagaya nila Jason, at saka nung iba pa, na pwedeng tumulong sa'yo. Mukhang sulit na activity. Sulit. Alright, thank you again, Mama Dims, para sa isa na namang panibagong gimmick adventure para sa mga mama at mga bagets. Ito naman po mamaya sa pagbabalik natin, balita tayo, abangan sa Frontline sa Umaga Express mamaya. Kaso ng diphtheria sa bansa halos dumoble na ayon sa Department of Health. Manila LGU, pinag-iingat ang mga residente kasunod ng pagdami ng COVID-19 cases sa lungsod. Queen of Tears star Kim Ji-won magkakaroon din ng fan meet sa Manila.
Huwag po kayong aalis. Magbabalik pa ang inyong paboritong morning kasalo. Good Morning Kapatid! Pasadaan na natin ang ilang umaarangkadang mga balita ngayong araw kasama si Ruth Cabal. Umabot sa 50,000 mga Pilipino ang naapektuhan ng bagyong Aghon. Base sa ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, higit 20,000 mga Pilipino ang kinailangang lumikas dahil sa baha o pinsala ng bagyo sa kanilang mga tahanan. May isa namang kumpirmadong nasawi dahil sa bagyo. 8 naman ang sugatan. Wala pang datos kung magkano ang iniwang pinsala ng bagyo sa agrikultura at istruktura. Pansamantalang munang uupo bilang acting governor ng Bohol, si Vice Governor Victor Balite matapos suspendihin ng ombudsman si Governor Aris Omentado. 6 na buwan ang pinataw na preventive suspension sa gobernador at 68 pang opisyal kaugnay sa itinayong Captain's Peak Resort sa Chocolate Hills na isang UNESCO World Heritage Site. Pero git ng legal officer ng probinsya na si Attorney Handel Lagunay, masyadong matagal ang 6 na buwan. Handa naman daw silang makipagtulungan sa investigasyon ng ombudsman para masecure na ang mga ebidensya at hindi na paabutin ng 6 na buwan ang suspensyon sa mga opisyal. Tiniyak din ni Lagunay na hindi maaapektuhan ng nangyari ang operasyon ng Kapitolyo. Sa mga other elected officials, they are not included in the preventive suspension. So, the business at the Capitol will proceed. Kung ano man yung mga programs, activities, and projects in the pipeline, they will proceed. Pinag-iingat ng Manila LGU ang kanilang mga residente kasunod ng pagtaas ng COVID-19 cases sa lungsod. Sa tala ng lungsod hanggang noong nakaraang Biyernes, may 28 na silang active cases. Problema pa raw ng Manila LGU ang kawalan ng COVID-19 vaccines. Nagpaalala si Manila Mayor Honey Lacuna sa mga taga-Maynila na magsuot ng face mask, umiwas sa matataong lugar at palaging maghugas ng kamay. Una nang sinabi ng Department of Health na pinaigting nito ang pagmomonitor sa pagpasok ng COVID-19 flirt variant na sinasabing nasa likod ng pagsipa ng mga kaso sa ibang bansa. Pero ayon sa DOH, nananatiling low risk ang Pilipinas at di pa kailangang magpatupad ng anumang travel restrictions. Bukod sa COVID, dumarami na rin ang kaso ng diphtheria sa bansa ayon sa Health Department. Sa huling tala ng DOH, higit 100 kaso ang naitala as of May 4. Halos doble yan ng 63 cases sa kaparehong panahon noong isang taon. Pinakamaraming naitalang kaso sa Metro Manila na may 30. Sa mga kasong yan, 14 na ang namatay. Ang diphtheria ay isang sakit na dala ng isang bacterium at nagdudulot ng komplikasyon sa puso at nerves. Pinalipat ng Supreme Court sa Quezon City ang mga kasong sexual at child abuse na kinakaharap ni Pastor Apollo Kibuloy. Pinayagan ng korte ang hiling ng Department of Justice na maialis ang pagdinig nito sa Davao City. Ginawa ito para maiwasan ang bias dahil sa lawak daw ng impluwensya ng pastor sa Davao. May 3 araw ang Davao Regional Trial Court para maipadala sa Quezon City RTC ang lahat ng records sa mga kaso. Nag-ugat ang mga kaso sa umunay mga pang-aabuso sa loob ng Kingdom of Jesus Christ na pinamumunuan ni Kibuloy. Yan ang mga pinaspasan nating balita ngayong umaga. Tutok lang sa News 5 at News 5 Everywhere sa online para sa ibang mga update. Maraming salamat, Ruth. Ito naman po, fake news lang daw ang kumakalat na alegasyon na tungkol sa pangkukulam ang kantang Salamin-Salamin ng BINI. Dinepensahan ng BINI members ang kanilang latest hit matapos kumalat ng isang post ng religious group na may kinalaman daw ito sa witchcraft.
Sabi ni Beanie Maloy, hindi naman ito totoo. Sadyang maganda lang talaga ang kanta. Sabi naman ni Beanie Colette, natawa na lang sila nang makita nilang may nabubuong ganitong haka-haka. Trinol naman po ni Lumpia Queen Abigail Marquez ang music producer na si Benny Blanco. Sa harap ni Benny kumain ng spaghetti ng isang sikat na fast food restaurant, si Abigail. Nagbayad daw siya ng $35 or mahigit 2,000 pesos para ma-meet si Benny at sabihin galing siya sa land of Jollibee. Matatanda ang binatikos noon ni Benny ang pagkain ng sikat na fast food chain dahil hindi niya ito nagustuhan sa lasa. Calling all K-drama fans dyan, bibisita po sa atin sa Pilipinas ang Queen of Tears star na si Kim Ji-won. Isa ang Manila sa stops ng Be My One Asia Fan Meeting Tour ng aktres. Ito ang kauna-unahang fan meet ni Ji-won sa Manila. Gaganapin daw po ito sa August 3 pero sa ngayon, wala pang detalye sa tickets at venue nito. Bago siya mauna-munang bumisita sa bansa ang kanyang Queen of Tears leading man na si Kim So-hyun sa June 29. Excited! Sure. Diyos ko, yung mga Queen of Tears fans, I'm sure ngayon palang talagang nanginginig na sa excitement. Nanginginig talaga. Sobrang exciting yan. Kasi ang Queen of Tears, if you remember, di ba, na-surpass nga nila yung Crash Landing at Goblin. So talagang ang daming fans yan worldwide. Totoo. Pero yung salamin-salamin, ay isa yun sa mga marka na talagang nag-hit yung song mo at gumawa ka ng tatak kapag meron ng accusation ng witchcraft. Pero syempre, iba-iba yung mga naging reaction. Yung iba parang nababaliw na, anong nangyayari dyan? Bakit ganyan nyo yun? Yung parang wala na kayong masabi ba? Or tapos yung iba naman parang nagtanong talaga, totoo ba to? Iba-iba ang kumbaga wahig ng mga tao. Dahil sa salitang mahiwagang salamin. Pero alam mo, I think at the end of the day, it's still publicity, it still promotes the song all the more. So now, people will want, mas ngayon, gusto nang pakinggan anong meron sa song na yun. And we love Beanie. Yes, love Beanie. Salamin. Yes, at ito naman po sa ating pagbabalik, cute na Oh my balikas God. naman na magpapakita ng kanilang talento. Cute naman, grabe. Ang mga kanilang performance, mayaman. Ang cute! Baka malaglag. Ayan ang Tito Jeff! Ayan ang Tito Jeff! Ang Good Vibes! Kasama pa rin ang inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid! Ang sagot mo! I love you too much to live without you loving me back. I love you too much. Heaven's my witness and this is a fact. I know I belong when I sing this song. There's love above love and it's ours 'cause I love you too much. I live for your touch. I whisper your name night after night. I love you too much. There's only one feeling and I know it's right. I know I belong when I sing this song. There's love above love and it's ours 'cause I love you too much. Heaven knows your name. I've been praying to have you come here by my side. Without you, a part of this missing. Just to make you my own, I will fight. I know I belong when I sing this song. There's love above love and it's ours 'cause I love you too much.
love above love and it's mine cause I love you. There's love above love and it's yours cause I love you. There's love above love and it's ours if you love me as much. Blue kisses again. Blue kisses again. Good morning, good morning. It's game fun, it's game fun. Gusto niyo sa legs? Oh my God! Ayan! Oh, mga kapatid, ang cute ballerinas ng Dance Plus. At para ipakilala pa sa atin ang kanilang grupo, ay kasama natin ngayon si Delo Renario, Senior Teacher and Manager ng Dance Plus. Good morning, kapatid! Good morning, good morning. Yes, there you go. Hi, Teacher Delo. I love that we're matching with the kids with the cool skirt. I love be in my ballerina outfit. Amazing. Wait, una ko napansin si Teacher Delo yung kanyang stand talaga, no? Nakaganon, di ba? Because that's really one of the of being a ballerina, right? Yes, that's one of the benefits of learning ballet. Improving your posture. No, I'm curious, pagdating sa Dance Plus, because these are kids, this is little human. Yes, little What is the objective? What is the motivation behind having Dance Plus for kids? Actually, it's really just nurturing their love for dance. Parang in general, kids really love dancing, right? So it's nurturing their love for dance, and then they get to learn discipline. They get to learn working with others, having friends. Teacher, ang pagturo niyo is in a very gentle way where you allow them to really just be themselves. Yes, Kasi disiplina, pero at the same time, naiintindihan nyo na bata sila. That's so true. Kasi they really respond positively when you genuinely care for them. Pero what's the secret naman sa pag-handle? Kasi minsan, syempre, hindi nyo maiiwasan. Talagang mag-roam around sila during classes. Yes. Yung mga kapulutan, mga occasional tantrums. Yan. Yung talaga, be more patient, be more understanding. Know that they're really kids. That's just them being them. But at the same time, you also ask the parents help sometimes. We have what we call a time-out session when they're super kulit na, but really just be understanding. Kasi talagang kids can be like this. Actually, I was telling Dimples kanina. Kasi may lola owns a dance studio also. So every summer, may mga summer recitals din kami. Sa mga ballet recitals ng mga kids na ganitong edad, no? The fun thing to watch out for is mga 40% hindi sila susunod sa choreography. Diba? Parang they'll do whatever they want, diba? And it's always a fun time, diba? Yes. Pero I think, Tisha, I think it's a good start for them to, you know, be exposed to having practices and rehearsals and trainings para as they grow older, they learn how to listen. Tama po ba? Yes, that's what you do. To obey and, you know, discipline. I want to know, what is the program like? Ano ba to? Every week? Every day? Meron bang parang number of sessions bago sila pwedeng mag-recital? Usually, we have our classes once a week. Opo. For weekends po? Well, sometimes weekdays, especially this summer. Yes. But most often during weekends, kasi that's when they don't have classes, academic classes. So once a week, but it's a continuous thing. Kasi so when do you graduate for a recital? For us in Dance Plus, we have 2 major recitals a year. One mid-year. Actually, we're in a recital season. Yeah. Next, we had these kids actually, they had their recital last in their Sunday. costume. Saturday. Alam mo yung magsuot lang ng costume, Teach, sobrang exciting para sa mga bata. That's so true. Pero ito po ang secret weapon nila. Hindi niyo po nakikita off-cam. Siya po yung nagtuturo, teacher. This is Teacher Angela. Teacher Angela is actually, ginagaya lang kayo, di ba? And I noticed she used to be one of our students. You started what A lot of our students grew up with us. We call them Laking Dance Plus ballerinas because now they're junior teachers. She started at the age of 3. Wow! At the age of 13. So, nag-stop ako. May gap. Yes po, nag-stop ako after 3. Then, I continued again at the age of 13. Then, now I'm working as a volunteer in Guys, I have a question. Kasi for those, yung mga magulang na gustong, let's say, i-start ng maaga
yung mga anak nila. Pero kailan ba nagiging seryoso yung pagbaballet talaga, yung tipong siseryosohin mo na pati the performances and recitals? Anong edad usually? Actually, mga 7 po, basic class. After 6, 7, baby ballet is para mas ma-introduce daw sila sa crowd, para masana, ma-boost yung confidence. Pero the real training parang nag-start with the 6 and 7 years old. Amazing. Thank you. Yes, tell us more about your packages. Paano ba? Ano ba ang, what kind of investment ba ito para sa mga magulang? Ballet is actually really a great investment for the parents kasi the kids learn a lot, not just about dancing but about being with fellow kids, learning and listening. Yeah, socialization. Especially kasi they went through the pandemic season, right? And most of the kids this age, they were born during lockdown period. So there's really a difference in their parang growing up, the early years. Kaya talagang it's a big investment. So just enroll them to classes. Socialization. Where can we find you, ma'am? Mag-promote na tayo. Yes, we're actually in most malls. We also have partner schools and some gym branches. We just, kasi medyo marami. We're actually at present more than 50 partner institutions. Social media account. Yes, you can check us on Facebook, Dance Plus by Maricar's Dance Studio. Actually, Dance Plus was started by sisters, Teacher Maricar and Teacher Maricel. Actually, to pay for the expenses of their mom who had cancer. So that's how it started, and now it grew and to over 50 institutions. So check our FB page, Dance Plus by Maricar's Dance Studio. That's the branches under Teacher Maricar, and Dance Plus Philippines under Teacher Maricel. And this June po will be our recital season. So we'll be in exciting. malls. Hindi sila kailangan mag-isip kung nag-e-enjoy nga ba ang mga bata sa dance school. Dahil tangin naman ito mga bata. Super! Salamat po, Teach. And thank you, kids, and to the parents as well. To the parents as well. Thank you very much. Thank you, mga mami and daddy. Congratulations, kids! Congrats! Sa studio, buhos na rin po ang saya sa ating Good Morning Kapatid Facebook page. Heto po ang ilan sa mga pinadala nating selfie ng ating mga kapatid. Oh, cute! Kids din. Yan, no? Napaka-cute! Good morning! Pati na. Nakiasama yun. Mga kapatid, keep sending lamang po ang inyong mga selfies at answers na rin sa ating question of the day. Ilagay niyo na rin po kung saang lugar kayo naroroon. At malay ninyo, kayo po ang manalo sa amin ng Sulit TV para sa extra sulit na panonood. Alright, at sa aming pagbabalik, may mga bagong baong pampasaya ang ating resident funny guy na si Alex Calleja. Kasama pa ang kanyang si Israel Buenaobra ng The Comedy Crew. Ayan, the ballerina in blue. Diba? May ballet performance din sila, mga kapatid. Pampato din pala tayo. Tuloy-tuloy lang ang happiness ngayong umaga. Dito pa rin sa inyong Happy Morning Kasalo ang Good Morning Kapatid! Heaven knows your name. I'm praying to have you come here by my side. Without you, I'm part of this blessing. Just to make Good morning, kapatid! Palakpakan naman dyan! And welcome to Wacky Wednesday. Ako po si Alex Calleja. Usapang Baguio tayo dahil magkakashow kami sa Baguio. Alam mo, ang Baguio lang ang kaisa-isang lugar na hindi mo kailangan magtanong kahit naliligaw ka. Pag malapit ka na, lalabas mo lang yung kamay mo doon sa bintana,
Pag mainit-init pa, Tarlac pa lang yan. Pagkalabas mo ulit, pag mainit-init pa, Pangasinan. Paglabas mo, oy, Baguio na to Tatalin sa kapatabi mo. Bakit? Malamig na. Hindi. Ayan na yung ulo ng leon, no? Saka yung strawberry taho. Strawberry taho. Nag-away kami ng asawa ko dahil sa strawberry taho. Kwento ko lang, mabilisan. Sa Baguio kami galing, nagmamadali ako makabalik sa Maynila. So, umandar yung kotse namin. Doon pala kami sa Session Road. Sabi niya, nakakita siya ng strawberry taho. Tinuro niya, uy, strawberry taho. Siyempre, nagdadrive pa rin ako. Nagmamadali nga kami. Nakarating kami doon sa sa Cannon Road. Nakakita siya ng strawberry taho. Tinuro naman niya, uy, strawberry taho. Nagmamadali ako pagdating na sa Pangasinan, may strawberry taho. Hindi ko alam, bayad siya nakalating doon Pangasinan na yun. Pag uwi namin sa bahay, nagdadabog siya. Sabi ko, ba't ka nagdadabog? Ba't ka galit? Nagpapabili ako ng strawberry taho. Kailan? Sabi niya, kailan? Di ba tinuro ko ng 2 beses? Sabi ko sa Session Road, strawberry taho sa Cannon, strawberry taho nagpapabili ako noon. Di ba tinuro mo rin yung leon? Bibilin din natin? Sa mga babae, huwag tayong magulaan. Kailangan sabihin nyo sa amin, hindi kami manghuhula. Kailangan naming marinig. Yan. Natuloy-tuloy ang usapang Baguio. Ang kasama ko naman ay ang komedyanteng taga Baguio. I-welcome natin, Israel Benaobra! Maraming salamat, Alex, and good morning, kapatid. Ako nga po pala si Israel Benaobra, ang komedyanteng taga Baguio. Alam po natin ang Baguio ang pinakamalamig na syudad sa buong Pilipinas, mga kaibigan. Kaya nahirapan ako sa adjustment dito sa Metro Manila nung naninirahan na ako dito. Unang-una, bilang matabang tao na sanay sa lamig, wala po akong ginawa sa Metro Manila kundi bumabad sa harap ng aircon. Harap po ng aircon, ako nakatambay. Kaso lang po, nagko-complain na yung mga kasama ko. Sabi nila, ba't amoy liempo? Yun po sinasabi nila. Isa pa po, na-adjustment ko. Alam niyo po ba na pag tuwing nakakita ko ng mga babae dito may kilay, may tattoo yung kilay, nagugulat ako kasi hindi uso sa Baguio may tattoo ng kilay. Ang mahal-mahal niyan Isang babae lang po ang kaibigan ko sa Baguio nagpapatattoo ng kilay dahil mura. 350 lang daw po isang kilay. Nagpatattoo siya kay Wang Od, mga kaibigan. Medyo masakit. Yun daw po ang totoong tiis ganda. Isa pong adjustment na ginawa ko, sabi nila laging mag-iingat sa mga taxi driver sa Manila. Kasi pag may naiwan kang gamit, hindi na ibabalik sa inyo. Hindi ganun sa Baguio. Sa Baguio, we have the most honest taxi drivers in the country. Totoo po yan. May kaibigan po ako sa taxi driver, sabi niya sa akin, alam mo yung pinaka-weirdong bagay na naiwan sa taxi ko, binalik ko pa rin. Sabi niya, may nakaiwan daw na pasahero ng 2 saklay. Saklay? Okay. 2 saklay. Alam niyo yung mga wallet niyo o cellphone niyo, pag naiwan niyo sa taxi, malamang bukas niyo pa malalaman yun. Wala yung wallet ko Pero saklay. 2, hindi mo mararamdaman yan. Pagbaba mo, pagkapara mo, babagsak ka sa lupa, gagapang ka. May naiwan ba sa taxi? Wala naman siguro. Ba't hindi ko na maabot yung doorbell? Gumagapag na. Yun lang po mga kaibigan. Maraming salamat. Good morning, kapatid. Good morning. Tungkol sa Baguio yan dahil sakto, magdadya kami sa Baguio. Kaya pala, Baguio team. May 31 to June 2. May 31, dyan kami sa magandang hotel, sa Lemonade Hotel, kung saan kami nag-i-spend din. Tapos pagkatapos niyan, yung original namin sa The Manor, ng June 1, linipat sa Cap. Yung mas malaki. Mas marami makakapanood. Hindi dahil sa dumami yung tao, kundi dahil baka maulan, may bubong kami. Practical lang. Pero I'm sure dadami rin ang tao. Dadami. So, marami na ngayon. Tapos, same night din, tatakbo naman kami sa bagong bar doon, yung Horns Pub. So magkita-kita tayo dyan. Tapos June 2 naman sa Coach's Corner. Busy yung Kuya Alex. Kala ko magbabakasyon ka lang sa Baguio. Comedy crew busy kaya pala. Wow! Alam nyo, kayong mga taga Baguio, dapat makita nyo ng personal si Alex kung tingin nyo ay pogi sa TV. Lalo na! At kailangan nyo maamoy si Israel kung talaga amoy liempo. Malalaman nyo yan sa personal. Liempo no? Lalo na po. Saka, samantalayin na yun namin July 28, tuloy-tuloy po magbibenta ng ticket sa Singapore. Meron kami show dyan, theater yan, so 530-seater. Ticketmaster.sg. 2/3 na po ang nabibili sa Singapore. Marami na yung kapatid dyan sa Maghabol Singapore. na po ng mga ticket. Maubos na. Congratulations nga pala sa Dancing Queen. Naman! Baka raw kailangan mo ng singer sa mga show mo. Baka naman. I'm considering it. Sige, ako na lang mag-a-adjust sa'yo, Kuya Alex. Ako na lang mag-a-adjust, okay? Napakaganda ng lineup bago kami nag-Dancing Queen, tapos may mga batang ballet bago kami. Oo, diba? Ang layo talaga ng spectrum. Uy, hindi. Ako
talaga, kahit kailan, kahit anong araw, kailangan ng mga taong marinig ang The Comedy Crew. Yes! Kailangan natin tumawa at mag-good Sa dami nang nangyayari. Pagkatapos ng ballet, kami naman yung mga nagbabali ng kotse. Diba? Biruin mo yun. Ay, talagang panalo kayo talaga sa akin. Wait, kayo ko na nag-gets bali ng kotse. Medyo mga 5 seconds, ha? Mag-usap muna kayo dyan. Pero dito na muna tayo sa may nanalo na. Nanalo na naman, ang swerte namin talaga. Hindi kayo nanalo. Sa ating Kagumo Ka Contest by Sulit TV, congratulations po kay kapatid Heina Lustre. Sabi niya, kagumo ka ako. Gustong-gusto ko pong singer si Darren Espanto. Bukod sa napakagwapo niya, malaki pop at sobrang talented, gustong-gusto ko rin po ang boses niya, lalo na pag kinakanta niya ang Iyo. Sobrang nakakakilig po, parang bumabalik ako sa pagkadalaga. Hehe. Watching po from Palayan City. Nueva Ecija. Eto po, may panalo pa isa pa, Kuya Alex. Si Reynan Lucerna, sabi niya, pinaka-memorable na band na nag-guest sa Good Morning Kapatid para sa akin na yung Ben and Ben. Dahil they performed very well at super kilig ang mga hosts. Always watching from Cavite. Thank you, Reyna. Salamat po, mga kapatid. Yes. Bender, dandan. Hintayin lamang po mensahe ng aming staff para maklaim ang inyong Sulit TV. And that is it para sa ating Jamming Wednesday. Isang makabalang umaga ang nahihatid namin sa inyong mga tahanan. Kita-kits pa rin po tayo bukas, mga kapatid. Enjoy lang ang araw at mag-spread ng good vibes palagi. Keep smiling lang yan ang paalala ng inyong paboritong kasama sa umaga. Good morning, kapatid!